Ayun, good morning. Good morning na, Brad. Good morning. Past midnight na. Good morning sa ating mga viewers. Welcome to this episode of may title na tong bagong segment, Scribes Stand. Ayun. So para lang tong mga quick reactions after ng mga coverage namin. So again, my name is Carlos Ocamos. Welcome to Scribe Stand dito sa Sportsbeat PH. Again, kasama ko ang veteran Inquirer or senior Inquirer reporter, Jonas Tarado. Tama ba yung designation? Hindi. Ano mo? Senior. Basta PBB writer sa Inquirer. Okay. So, yun, Basta kakaalis lang namin sa 2:20 na pala. Traffic 2:20 pa na, dito. Smart Araneta Coliseum na nag-cover kami ng Game 2 ng PBA Governors Cup Finals. Panalo ulit ang TNT against Barangay Ginebra 96-84. So, back-to-back wins, 2-0 na sila. So, focus lang tayo sa ang pinaka naisip kong topic. Kaya pa ba ng Ginebra? Or, siyempre 2-0, matagal pa naman, 2 wins away, but siyempre parang nasa kanila momentum eh. Anong masabi mo? Kasi itong first 2 games ng finals, ang nangingibabaw kasi yung depensa ng TNT and yung outside shooting din ng TNT. Si TNT, hindi ko na maalala yung numero, but sa 2 games, double digits sa 3. Laking bagay din yun. Tapos maganda pa yung depensa mo, allowing 86 points per game, an average of 86 points per game sa 2 games, and forcing Ginebra to make just 9 of, I think, 48 from the 3-point country. So for Ginebra, they have to address yung woes nila sa 3-point shooting, dahil alam naman natin isa sa mga reason yun bakit nakaabot sila dito sa finals. And also yung they have to find out how to score against depensa ng TNT, na after ng game 2, sabi ni Chot Reyes na hindi naman nila ma-stop yung Ginebra with all that firepower, but they'll make ways na pahirapan yung Ginebra to convert those shots. Okay. I think if Ginebra can address that, na may makita silang butas dun sa depensa ng TNT, they can give themselves a fighting chance to win game 3 and bago yung complexion ng serye. Pero parang piniplay down ni Coach Shot na makakabalik ng Ginebra. Pero pag sa eye test, kung unang tingin mo, parang kontrolado talaga ng TNT. Anong tingin mo doon sa depensa nila? What makes their defense unbearable para sa Ginebra? Di ba Justin, grabe yung si Jay Brownlee, parang di makahinga eh, suffocating eh. Parang, di ba, napagod kasi talaga. Parang dun sa game kanina, lahat nung sa outside parang wala kang maalala na may open shot yung Ginebra. It was always contested. And then pag kumatake sa loob yung Ginebra, talagang ang daming challenge, and kahit pumasok yun, alam mong hirap eh. So I think that's among the things na kailangan i-resolve ng Ginebra kahit makabalik sila sa serye. Mahaba yung defenders ng yung pinagpapalit-palit sa kanya. Siyempre Ronde Hollis Jefferson, 6'5", 6'6". Tapos meron kung di mo naman siya, ang secondary defender, Calvin Oftana, ganun din, halos minsan si Cobontin. Cobontin, ganun din, 6'4", 6'5". So mapapagod talaga si Justin Brownlee na may katapat siyang defender na ka-height niya, or medyo kahit mas maliit lang na konti, pero
parang kompleto yung may pantapat talaga sa kanya. Tapos kulang naman ng Ginebra. Sabi mo si Japet lang yung pinaka-legit na sentro, di ba? Numbers wise, si Justin 19 points, 7 of 17. Kumbaga 19 points, parang in a way, hindi medyo uncharacteristic kay Brownlee yun eh. Dahil alam natin, we can make at least 25 may chance ng Ginebra. And also, this conference, 51 siya, 49, 40 plus na reasons. Again, another reason bakit nandito sa finals ang Ginebra. So, kaya pa ba? Anong tingin mo sa bukod sa nasabi mo kanina, tingin mo they can shift the momentum or llamado talaga TNT sa At this point, lamado ang TNT dahil yun nga, maganda yung depensa and then tumitira yung outside shooting, pumapasok, tapos even yung mga veterano like si Jason Castro, another solid game. Tapos si Cobontin, bukod sa depensa, may opensa kanina. Then si Calvin Optana, yung pag kumana rin sa tres, malaking bagay din sa TNT. Yung parehong nagkiklik sa TNT and also na-appreciate mo yun na kasi TNT traditionally parang alam natin opensa, but yung depensa talaga lumalabas yung yung wide, lumalabas yung depensa na naging rason bakit sa finals sila ngayon. Yung Ginebra naman, kahit maganda yung depensa ng TNT, may mga tira silang may kabol pero hindi nila napapasok. So may halong malas din sa kanila. Minsan may mga susubo na lang, malabas pa Parang there were a few, may mga konti nung third and fourth quarter nung they were trying to mount a comeback. Sa kabila naman, TNT pag na-shoot nila yung tres, timely Kung lalo na crucial yung third na up sila ng halftime ng 8, then nag-run ng Ginebra, then lumobo ng 6 Tapos nagkasunod-sunod na tres yung Ginebra. TNT, sunod-sunod na baskets. Bumalik yung momentum sa TNT, then doon talaga yung crucial yun dahil kung na-sustain ng Ginebra yun, di ko won tonight's game. Medyo dikit pa siya nung parang hanggang middle of the fourth, diba? Tapos biglang TNT just made the stops necessary, tapos syempre nakashoot naman sila with some clutch baskets to to get that 2-0 lead. But yun, the series is far from over. Hindi natin sinasabi na porket yung momentum nasa TNT tapos na to, anything can happen. Miracle nga kaya nga hindi na pwedeng nakabalik sa 0-3. So anything can still happen sa series na to. But like what you said, parang momentum lang, yung momentum nasa TNT. So we'll see what happens. You can't count out Ginebra. NSD yan sila, Brad. NSD. Diba? Ikaw, anong final thoughts mo bago tayo medyo mahaba na rin to Siguro siyempre game 3, TNT going for 3-0, Ginebra trying to stay alive. Siguro whatever happens sa game na yon, doon na siguro magde-decide yung serye. Meaning siyempre pag 3-0 ng TNT, talagang yung odds ng makahabol yung Ginebra pakalabo na. Historically pero alam natin may San Miguel na miracle but pero historically may makabalik sa 3-0. But if Ginebra wins game 3, who knows? Depende sa nilaro nila, baka magtuloy-tuloy, diba? May chance. That could change the outcome of the series. Depende sa lalaroin ng Ginebra. So
Kasi nga, nasa gitna na tayo ng series pero papabigyan kita ng ano. Papapredict kita hanggang ano matatapos yung series. Ano ako eh. Usually, pag mga finals, ang tingin ko, minimum of 5. Siyempre, kung sasagad, 6. Okay. Medyo doon ako lagi eh. So, anytime may finals eh, ang expectation ko, it would be at least 5 to 6 games. So pag 5, sigurado ng TNT kasi hindi na Oo. So yung 6, TNT pa rin yan. Yan sa game 3. Okay. Kasi doon nang ano eh. Like I said, tingin ko doon nang decider eh. Okay. Kung regardless of the result. So doon ka pala makaka-fearless forecast. Tagal pa, sa Biyernes pa yun. Kaya nga, papasok tayo ng yun nga, November 1. Ganun talaga. All Saints Day. Oh, happy birthday Coach Olsen. Coach Olsen, Coach Olsen. Baka yun yung lucky charm. Tingnan natin. Anyway. Yun, pauwi na kami. Traffic pa eh. Dito kami sa Ortigas. Hindi namin ba't pa-traffic? Alas, ano ba? 2:30? Bawal akong makumin ng cellphone. 2:31. 2:31. Pauwi pa lang kami. Anyway, yun lang. Maraming salamat sa naglabas na kami ng mga thoughts namin after Game 2 of the Governors Cup Finals. Thank you for watching Scribe Stand. See you in the next video.